Karambola sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, August 21, 2024. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Si paring Jonat Morning po. ay may misyon. Oh, may mahalagang misyon. Hindi po hindi arrest warrant yung Pero at saka okay ang attitude. Hindi arrest niya. warrant. Okay ang attitude niya sa mission na yan. okay ang attitude. Bakit? Meron bang may masamang attitude? Malumanay May laman na sa salita mo, kaibigan eh. May laman eh. Meron bang... Yung naglalakad ka sa mga araw na to na mali ang attitude. Ayan, oo. Nakaka-high blood yan. Ang nagkukonsulta na raw po ang DPWH, Yan. Department of Public Works and Highways, at saka Department of Energy. Yan yung mga poste. Tukol daw po na sa mga poste ng kuryente ng mga electric cooperatives, nagkaroon po sila ng draft circular governing the yan pong i-relocate sa mga poste na yan. Okay? Ibig sabihin po, halimbawa nyo, may ginawang kalsada, yung poste nasa gitna, ang dami pa niyan. Dami niyan. Nagtataka ako, bakit nauna pa yung kalsada kesa sa igalaw yung poste? Biglang umaandar ka doon sa isang gandang... Biglang may poste. Na in-expand ni... Uy! May poste sa harapan mo. Yung posting malaki talaga. Hindi... Kung bakit ginawa yung kalsada, hindi muna ay itinanggal yung poste ron at inilipat. Hindi muna nilipat yung poste. Nauna yung kalsada, nandun pa rin yung poste. Ngayon daw, pinag-uusapan nila ano ang rules and regulations sa paglipat ng mga poste na yan. Ngayon lang nila... Mali ata ang order, Meron pong ginawa ng rules. So ngayon, within 6 months daw, hindi pa po effective yung circular na yon. Yung circular ng DPWH tsaka ng Department of Energy, gumawa sila ng circular. Draft pa lang. Para isipin mo, yung mga poste na yan, since the time of Pinoy pa, nandyan na yan. Mga 53,000, 54,000 poles. Konti lang pala eh. Konti. Estimated funding, 4.3 billion. Tagal-tagal na ng mga poste Hindi lang sa ngayon. kalye, pati sa sidewalk, naglalakad ka biglang. Yung mga naglalakad, kaya kailangan humakbang kang palabas, masagasaan ka o hindi. Wala, may poste. Paano nga nangyari Oo. na ginawa yung kalsada, nandun yung poste? Ano yun? Meron nagmamadaling kumita? Hindi ko alam eh. Well, ayaw nilang matigil ang progreso. Progress. Tuloy-tuloy. Progreso ba yan? Itatayo mo yung kalsada na nasa gitna pa rin yung poste. Sino dadaan doon? Anong klase sasakyan ang tatagos sa poste? Alam mo nangyayari. Sabihin mo sa akin. Alam mo nangyayari, pare, Conrad. Meron ako nakikita. Meron yan dito sa... 54,000 na Sa poste? Camp Aguinaldo, tsaka doon sa may sa Bagong Diwa sa Bikutan. Oo. Pina-expand yung kalye. Pero yung mga poste, Nandun pa din. tapos ang nangyayari, may pumaparada sa likod ng poste dahil alam ka naman sagasaan mo sila. Wala May naman poste. dadaan doon. Wala naman dadaan doon. So, naging paradahan pa yung in-expand na highway. So, laki po problema. Mahigit 10 taon na yan. Yung mga poste na yan. Kasi, bumuhos tayo ng bubuhos, gumastos tayo ng gumastos sa kalsada, hindi naman nakatulong dahil may poste. The best! Hindi ba? Well, Brilliant! Hindi ba? ito, ngayon Ngayon po, gumawa sila Kinakaharap ng nila. draft na rules. Ibig sabihin, wala pang rules. wala pa. May Ano pa yan compensation, May draft. timely relocation, Okay. Yan pong draft na yan, joint circular ng Department of Energy at saka ng Department of Public Works and Highways. So, pagkatapos ng consultation, magiging
in effect na po yung circular. Ngayon, hindi pa in effect yun after 6 months pa lang bago gagalaw. September, ano daw eh. Pagkatapos po nung maging in effect na yung joint circular, after 6 months, yung National Electrification Administration at DPWH magmi-meeting at mag-a-adapt ng guidelines. Paano pong gagawin sa procedure and timely, complete removal, relocation ng mga poste na yan? Wow, hindi ba pwede madaliin to, Parin Joel? Well, naisip nila na-delay na rin naman ng ganung katagal, makapaghihintay pa kayo ng konti. So, regulatory support ang ERC naman. Dahil nga naman baka pag nirelocate mo magka-problema sa supply doon, sa network ng kuryente. Hindi po ba pwede magmula ngayon? Hindi pwedeng gawin niya kalsada hanggat may poste? Kasi useless eh. Ay, baka hindi magawa yung mga proyekto. Yan Aba, kanino kasalanan yon? So, ang gagawin nila, gagawin yung kalye, yung pavement, pero hindi pwedeng daanan. Ibig sabihin, nagastos yung pera na hindi naman pinakikinabangan ng taong bayan. Why? May obstruction may poste. Pero kapag nagawa yung project na yon, pare, lahat ng commission, nagastos na yung pera, so si mayor o si congressman o si kumita na. Yun ang yung sinasabi po yun yung dahilan kung bakit minamadali nila yan kahit may poste, gagawin yung kalsada. Hindi ba pwede ang procedure tanggalin mo na yung poste at saka gawin yung kalsada. Para pag nagawa yung kalsada, pwede nang Sa daanan. ibang bansa, gano'n, they will have may guidelines na sila na sunod talaga yan. Both ng City Hall, ng... Ibig mo sabihin, tayo halabira. Hindi, kabisado ko yan kasi di ba dati nga nasa utility ako sa Manila Water. Magmi-meeting, hindi rin nasusunod kasi poste pa lang yan. Yung poste, kasama dyan yung kuryente, tapos meron pa yung sa telco. Ang mukhang Tapos pinag-aawayan meron pa ngayon. sa ilalim ng lupa, yung Ayun. tubig. Isa pa. Tatamaan. Naku, Diyos ko, di baha. At saka bawawalan ng tubig yung maraming lugar. Mukhang ang pinagtatalunan dito, kaninong gastos? Oo. Yung pag-relocate ng poste. Compensation. Dahil siyempre, sinong babayad niyan? Hindi ba pwedeng kasama doon sa project cost? Naku. Kailangan po kasama yan sa... Alangan naman sagot nung sinong sasagot niyan? Taong bayan. Pwede. Sagot na nga natin yung paggawa ng kalye. Tax natin yan So, hindi ba pwedeng pag pinropose yung project, kasama sa cost, yung relocation ng poste. Hindi ba pwede yun? Masaklap pa niyan, may mga ibang LGU, yung poste, may marka, may branding, may initials nung mayor o nung dating mayor. So, hindi pwede So, hindi mo palitan yun. basta-basta galawin yan. Merong... Hindi ko nasasabihin kung anong mga LGU yan, pero meron. Baga sa Makati, mayroong parang B. Oo. Ang symbol ng Makati parang B. Binay. Yan. Iyon nga ang pinag-uusapan daw ngayon. Anong formula? Sinong may sagot niyan? Sa akin po, simple lang yan Dapat kasama sa project cost. Totoo. Yung paggalaw ng kuryente. Ngayon daw po, ang sistema, ang National Electrification Administration, i-relocate lang yung facility kung magbibigay ng pera yung cooperative. So, kita mo, yung cooperative maglalabas pa ngayon ng At saka lang gagalawin yung poste. Yan ang sistema ngayon. Yung cooperative, ang gagastos din yan yung Well, At pag hindi nagawa ng electric cooperative yan, paparusahan pa sila ng NEA. sila mape-penalize. Iyon na hindi ko maintindihan Okay, lalaparan yung kalsada. Ilagay na po sa project cost, pati yung pagpa-relocate ng poste. Kasalanan ba ng electric cooperative? At sila ngayon nasasagot nung... Okay, at meron pa mga penalty kasi pag hindi nila nagawa yun Kaya hindi gumagalaw dati. Walang... At nagkakaroon ng kasuhan yan sa
ERC. Kaya nga ilan sabi mo? 52,000, 54,000, Oo. 53,000. Ang dami eh. Naipon sila. So ngayon daw po, yung mga ginastos ng mga electric cooperative, kailangan daw ibalik. Yan na nga yung magiging bagong batas nila. At pero bago maibalik yan, magkakaroon ng hearing sa ERC. Patay. Ang tagal yan. Sila regulator eh. Mag-hearing muna sa Ang gulo niyan. Hindi ko alam paano nila paano naisip ng DPWH at saka ng Department of Energy that they are solving anything at all. Dito sa mga ganitong draft pa lang yan, pare, draft. Tapos may interagency pa sila, Technical Working Committee. May budget yan, pare. Honorarium pag-attend yan. Simple may gawin ng kalsada. Okay? Kasama dapat yung paggalaw ng poste. Ang problema, hindi namin sagot yung poste. Sagot ng Tinira na nila yung kalye. Tirayan natin yung kalsada. Andyan yung poste. So, sino gagamit ng kalsada? Di ba? Para ba wala tayo sa tamang isip Major safety issue yan. Kasi lalo na paggabi, kasi hindi mo makikita yan na and there are times yung Kaya nga maraming aksidente dahil dyan. Nasa gilid, masasabitan. So, ang tanong ngayon, yung mga na-aksidenteng yun, sino irereklamo nila? Hindi gaya ng Amerika. Yung electric cooperatives. Dito lang, maski dito sa franchise ng Meralco, maraming ganyan Diyan lang sa Marcos Highway. Yan papuntang Kogyo. Oo. Ang dami dyan kasi na-expand. Na-expand yung kalye dyan. Portion by portion. Hindi po buong Marcos Highway. Meron mga ilang meters in-expand. Kaya dapat- Laki-laki ng gastos. Kaya dapat listo ka kapag nagmamanage dyan. Pagkatapos, kailangan kasi gastusin yung pera ito, expand natin. Tapos nasa gitna yung poste. Marcos Highway mismo. Yun, ang lalaki ng mga poste na yun. Yung bang mga pang-high voltage. Oo. Hindi to kahoy na poste. Medyo Hindi. bakal ang Bakal. Bakal. O konkreto. Bakal konkreto. Nasa gitna ng kalsada yun. Ng kalye. Pag tinamaan mo yun, Diyos ko. At saka matindi dyan yung mga poste nakaharang sa sidewalk. Yun pa. Meron akong kaibigan, urban planner, si Paulo Alcasarin. Gumawa na ng vlog tungkol dyan Tinahak niya yung mga sidewalk. Sa may mula Guadalupe papuntang Makati. Ilan yung talagang yung mga tinumbok niya. Biglang, oops! May nakaharang dun sa sidewalk. Kailangan you have to step over dun sa kalye. Ang taas ng sidewalk, yung kalye, kung senior citizen ka, pare, talagang Mahirap. mapapadaosos ka. Pag hakbang mo, masasagasaan ka na ng mga, yung rumaragasang jeep o sasakyan. So, matindi, parang hindi na inisip yung By the way, tapos sinasabi, merong study, isang article na ang Pilipinas ay pumapangalawa lang sa Tokyo bilang isang walking city. Paano naging walking city to? Since when, di ba? Baka ilang parte, sa BGC, pare. Walking city. Yun daw pong hindi nababayaran na ginastos ng mga electric cooperatives o distributors po ng kuryente dyan sa relocation ng mga poste, ay mag-a-apply kayo for approval sa ERC pa. Under the draft. Ang responsible daw po sa removal at relocation na yan ay electric cooperative. Ayan. Ngayon, pero nagkaroon ngayon ng interagency task force. Nung tinayo ng electrical cooperative, ganito ba nangyari, no? Yung unang circular, ang dapat sumagot ng paglilipat ay electric cooperative. So, nagkaroon ng issue. Paano namin gagawin? Hindi naman namin balay namin mag-i-expand kayo. Nauna nga kami dyan Ay, di ba? Ganon. No? So, nagkaroon ng second
na circular. Doon sa second circular, ang ginawa lamang po noon, gumawa ng interagency task force. Okay. Para mag-usap-usap kung anong pwedeng gawin and everything. Meantime, yung poste nandun pa rin. Ilang libo? 54,000. Hala. Nationwide naman yata yan, I think. Hindi pa marami na yun yata. Kahit ba nationwide? Urban areas Kahit isang poste, dapat wala dyan sa gitna ng Kasi kalsada. kamatayan yan eh. Pag Anak ng tinamaan tokwa yan, naman, safety yan bukod eh. sa safety. Tsaka yun na nga, katangahan eh. So nagkaroon ng third circular. Ito na nga yung joint circular ng Department of Energy at saka ng DPWH na draft pa lang. Ayan. Diyan sa draft na yan, ang inuutusan itong National Electrification Authority na finalize daw yung listahan ng mga electric cooperatives na babayaran. Yung babayaran po sa paglipat ng mga poste na yan, parang inamin na nila ngayon na hindi dapat cooperatives ang may sagot gumastos. yan. Oo. So, anong conclusion natin? Hindi po mangyayari bukas ito. Makalawa, hindi rin. Next year, malabo pa din siguro. Draft pa after 6 months. Pero Pag-uusapan may pa. technical working group. Mayroon ng mga pwede nilang i-take into account lahat ng Meantime, yung mga pamilya ng mga namatay, dyan, dahil na aksidente, dyan sa mga poste na yan. sino habulin nila. Yan technical working group. Kailangan daw po magkomento ang mga electric cooperative doon sa draft. At ang deadline nila para magkomento ay September 13. Next month. Next month yan. Pagkatapos nila magkomento, ayusin and everything, magiging circular na yan, draft. After 6 months, pag-aaralan nila paano gagawin. So, ano yan? Baka 2050, baka tapos na yan, hindi pa. Meantime, gastos ng gastos itong DPWH, gawa ng kalsada. Build Pero and may build. poste. Pare sa Cavite, ang dami niyan. At hindi lamang poste, pati puno. Yung puno nakabalada rin. Sa gitna ng kalsada. Pero ginawa yung kalsada, may puno. Sino naman ang responsible doon? DNR? Sino ba ang ano? Ang tanong ba't nyo ginawa yung kalsada na may harang? Diba? Para kumita agad? Hindi naman siguro. Pero yun ang mga yun ang mga haka-haka. Again, gusto ko malaman ng dynamics. No? Kasi ang DNR, hindi ka basta-basta pwede magputol ng puno. So there you go. Lalo na, may sinasabi mga punong malalaki yan eh. Kasya. Na ron. Paanong dynamics nun? At the same time, depende rin. May mga LGU ko nakita. Abay, pinutol yung mga malalaking puno. Okay lang. Hindi daan to 7-Eleven na nakatayo ron eh. Sabi ko, wow! Tapos meron silang karatula. This has been permitted by the DNR circular. Para magtayo na 7-Eleven. 7-Eleven. Hindi ito daan, hindi ito kalye. Ang nakinabang yung may-ari na 7-Eleven. Pero may permit ng DNR. Oo. Kasi bago mo putulin yung puno, kailangan nakapaskil yung malaking karatula ron eh. Circular nila. But obviously here, hindi pinayagan. So, sinakop nila na yun na nga ang number 1 na issue rito yung safety ng tao bayan. Hindi lang yung mga mayayaman na may-ari ng kotse. Kasi maski public transport, nagdadaan din sa mga kalsada na yan na may mga nakaharang na poste. So hindi naisip ng DPWH na delikado pala na yung may kalsada nga, bigla may nakaharang na poste sa gitna. Hindi nila naisip yun. Ano yun? Basta itayo. Isa pa nga niya reklamo sa DPWH. C5, National Road. Ang repair niyan, sagot ng DPWH. National Road Yan ang reglamento Pag municipal road o city road, sagot ng city government. Ang C5, National Road.
may ordinaryong araw, kasagsagan ng traffic, gagawa dyan sa C5, ang DPWH. Kailan pa nila gagawin? Sa bagay sa gabi, pag walang daan, tama. Kaya pinagmumura sila ng Kung kailan na traffic, yung 3 rush oras, hour, 4 na oras, 5 oras ang traffic. hindi naman emergency. At hindi lang po minsan nangyayari yan. Okay? Ano ba talaga ang patakaran pagdating sa ganyan? Hindi ba? Hindi, nakakapag-abroad naman tayo, nakikita natin kung paano sila gumawa, mag-repair ng kalsada. Gabi. At saka may harang lahat. Malinis. Ang bilis gawin. Di ba? In a matter of hours, tapos. Repaired. Okay? Tsaka meron sila mga technique para madaling yung pipisunin, yung ganyan and everything. So, kinabukasan, madadaanan na. Hindi ganun sa atin eh. Okay? Pero mabanggit ko lang, well, technically, hindi ba dapat DPWH ang sasagot niyan? Isama na sa project cost. Yun ang gusto ko mangyari. Ngayon, sa ngayon, maghihiring pa ang ERC. Maghihiring pa ang ERC kung yung electric cooperative, kailangan bayaran sa paglipat. Sorry, kailan bayaran ng DPWH o kung sino man. Ang hearing na yun sa ERC. Hindi ko nga alam kung sino magbabayad nun eh. Kung DPWH o sino ba? Department of Energy. Ano involvement ng Department of Energy? Kasi under sa kanila, yung NEA. Okay. Saka under sa kanila, under sila sa Aboitiz. Hindi, paano ba yun? Sobrang ayan ka na naman sa regulatory capture. Hindi, alam mo kung bakit ko nabanggit to. Okay? Diba, in past shows nabanggit ko to. Minsan, nag-ride kami ng mga nagbibisikleta o motor sa mga bagong, sa Las Piñas, yung mga bagong kalye ron. Villar City? Hindi. Walang mga poste sa gitna. Ay, hindi. Bagong kalsada yun eh. Hindi, well, bagong kalsada, talaga walang poste. Ito po, yung mga road widening. yung akin baka sinagot ng DPWH. Yung paglipat. Oo, dahil nung panahon nun. Pwede. Dahil yung DPWH secretary nun. Pwede rin. Di ba? Ang linis eh. You try it, pare. Pag dumaan ka. Pati Sa Las Piñas? O parang na-relocate na who spent for that. Gulat na gulat ako dyan. Ngayon private na. Hindi ka kailangan hindi ka na makakapasok dahil Diyan sa Cavite, ang dami mong makikita ganyan. Sa Cavite marami. Nasa gitna yung poste. Sabi mo nga, 54,000 lahat yan. 4,000. Ang dami nun. Buong Pilipinas. So, gaano kalaki yung ginugol natin pera para matayo yung mga kalsada na yon. At merong 54,000 na poste na nandun pa rin. Na hindi nagagamit yung kalsada dahil doon sa litsak na poste na yan. Ginawang parking, may iba may commercial na eh. Yung bakit? May poste eh. Alam ka, paalisin mo ko rito. Sayang naman yung poste. Hindi naman ako nakaharang eh. 9:30 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Si paring Jonathan De La Cruz merong mission. Hindi naman impossible siguro. No? Hindi naman. Hindi naman siguro. May arrest warrant? Hindi. Pero sana ko gusto i-bring up na may nakausap ako over the weekend nung di ba yung gaya nito, magkakaroon tayo ng long weekend, August 21. 23, minove sa 23. So walang pasok sa Biyernes. May rasunan dito dahil maganda daw sa turismo yan, makakabiyahe, gano'n. Yan, holiday. Pero mga ako nakausap, well, hindi naman lahat negosyante. Parang hindi masaya dito na parang lagi tayong nadadagdagan ng holiday. Yung mga ordinaryong Pilipino daw lalo na yung mga nakapag-file ng leave,
Ang hirap din, hindi naman basta-basta napapalitan yung leave sa HR, yung makaka-adjust Yung nila. kaya niyang gawin Oo, that's na madali-madali. Three, yung mga negosyante, definitely hindi nila gusto yan. Dahil, additional gastos, lower productivity. At yung mga sa edukasyon, yung mga mag-aaral. So, parang Umaangal sila, umaangal napakadami sila. raw holidays. Holiday. At sa binanggit din ni Senator Escudero yan na parang Chis Escudero na parang. Pero kasi Anong tingin mo dyan? yung mga holiday na ginagalaw lang, nililipat lang. Oo. Halimbawa, yung August 21, today yan. Oo. Dapat ngayon walang pasok. So ang ginawa ng pero wala rin pasok sa Lunes. August ano 'yon? 20 ano ba yan? 25? Oo. 23, 24, 26. 26. Wala rin pasok 'yun, National Heroes. So ang ginawa ng Malacanang nilipat yung 21 to 23 para 4 na araw. Para 4 na araw. Oo. Ang Anong gagawin mo sa 4? Well, sa additional. natutunan natin yan sa Amerika. Kasi I for one, Hindi, dati na namang holiday yan eh. Oo. Hindi naman dinagdagan yung holiday, inilipat lang. oo. Ang ayaw ng mga negosyante, yung panaka-naka nagde-declare ng holiday na wala sa plano. Oo. Merong mga ganun kasi, di ba, na i-declare na lamang bigla na holiday. Oo. Meron nangyayari na ganun. Hindi, pero yung sinasabi nga nitong kausap ko, it's not as if, okay, tara, long weekend, mag-out of town tayo. Sabi nila, kaming mga ordinaryong, lalo na empleyado, Hindi naman ganyan. ano may magagawa? I mean, yung perang yun, actually, ibili na lang natin ng pagkain, di ba, lalo na sa hirap sa inflation ngayon, sa taas ng gas. Maaring may punto siya. So, yun lang punto. I Pero don't yung, know if it that yung way. makaka-afford, Oo. at Go least na. meron silang pagkakataon. Pagkakataon. At kikita yung mga resorts. Natutunan natin niya sa Amerika eh. Bakit sa Amerika? Ganun nga, ginagalo nila, inililipat yung mga holiday. Kaya nauso yung term na long weekend. It's an American way of life. Yung Pero long ito naman, weekend. merong isang Kaya nga, di ba yung movable ang kanilang Thanksgiving. Oo. It's always on a Thursday, third ata, ng November. Kahit anong petsa yan, basta ganun. Long weekend dyan, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ganyan sa kanila. Yan yung sinasabi na holiday economics. At mabilis makabili ng Ang unang gumawa niyan dito, si President Gloria Macapagal Arroyo, nung panahon niya. Ay, suppose, ang punto lang nitong kausap ko, obviously, empleyado siya. Kasi tayo mga media, wala namang holiday. Tayo sa karambola sa araw na yun. Okay. Sila, pagka naiplano na nila, nakapag-file na sila ng leaves, ang hirap bumalik at papalitan yan. For them, na nag-organize ng schedule. Kailangan siguro pansinin din yung concern ng mga sinasabi mo ganyang mga empleyado lamang. Okay? Makikinabang nga halimbawa yung mga resorts, ang sinasabi niya, pero meron sila sacrifice bilang empleyado. Dahil paggalaw-galaw ng mga holidays, yun ba yung punto niya? Oo, yun ang may epekto sa kanila na merong buhay nila na revolves around filing leaves, errands, mga kung ano-ano, daily Imbes na set na yung holiday, ganitong walang pasok, nakaset na yan, nagagalaw. Yun ang ay hindi ko nga na ganun, oo. Ang ang plano dyan, sa simula pa lang ng taon, sasabihin na yan. Di ba? Hindi, maraming ganun Dapat ganon. nakaplano. Hindi, kasi ang nangyari dito sa August 21, nung isang linggo lang, In-announce. Tuloy. Ang gusto sana mangyari ng mga tourism establishments, Yun. pagpasok ng taon, nakalagay na agad, itong holiday na to, ililipat natin doon sa ganon para long weekend. Nakaplano na ganon. Yun nga ata ang magandang punto doon. Okay? Hindi yung spur of the moment. Moment ka na yan. Pasensya na po, mali ang mga pronunciation natin today. Meanwhile, nung nagdi-discussion kami niyan, meron ng Maganda nga yun siguro Sumali sa sa- simula ng taon pa lang. I-announce na po, sabihin na kung ano-ano mga holiday ang ililipat. Pero yun na meron naman ako mga kaibigan para silang doon sa Senate hearing.
This is being politicized, sabi nila. Sabi, yung... Sabi nila dapat daw yung mga holidays at holiday economics ng simula ng GMA should not come at the expense of rewriting history. Noong August 21 daw, yan ay na-embolden ng millions of Filipinos na to change history. Ngayon parang na water down daw dahil ginawang tikinalat. Imbis na pag-isipan, ponder what the Okay. ng history, ng kasaysayan ay parang nabaliw. You're entitled to your Yun own ang kanila. foolish ideas. In fact, nasa social media yan. Oo nga. You're entitled to your own foolish Ayan, Martin opinion. Lugarta, binigit ko yung advocacy mo. Hindi naman lahat ng tao kapareho mo mag-isip. Ganun. Yun ang It's sinasabi not about you all. Kung ganyan ang isip mo dyan, okay lang yan. you- Why should everybody follow you? Hindi, merong echo chamber. Oo nga, nagganunan. Meron din echo chamber sa kabila. Nagsasabi. Tumahimik ka dyan. Tumahimik ka dyan. Hindi, but yun na nga. Their point is that It's a rewriting marketplace history. of ideas eh. So hindi pwede impose ko ano yung So, pag-iisip. chances are wala namang kinalaman niya doon sa August 21 nung in-announce yan. Lahat naman ng holiday namumove ah. Atom yan August 21 movement. Ano na yun? Parang Actually, nakalimutan ko na yun Parang- May t-shirt ako niyan Sa- Atom, baka hindi nakasya. hindi pwedeng galawin? Como atom? Oo. Hindi, yun ang sa kanilang posisyon. It's sacred. You're rewriting history. Revisionist. Yeah. Okay. Well, anyway. Anyway. Yun yung the other side of the Yun na nga. discussion ng You're entitled to your own mistakes. Okay. mistakes. Sabi po ng Manila Electric Company, Yan. Ano yan? eto matutuloy na raw yung kanilang bidding. Yung 1,000 megawatts contract. Ayon kasi sa batas, ang Meralco kailangan makipagkontrata ng power supply kasi distributor lang siya. Hindi po siya mismo ang nagge-generate. Meralco doesn't generate its own power. Technically. Bumibili lang sila. Ang sabi ng batas, okay, baka magkalokohan sa presyuhan yan eh. Ang mabuti pa, Meralco, ipabid mo yan. CSP, Competitive po yan. competitive bidding. So, 1,000 megawatts yan, malaki yan. Ang supply. So, nag-schedule yung Meralco ng bidding. Aba, dumating ang Taguig Regional Trial Court Okay. at nag-issue po ng TRO 20 days. Sabi niya, Meralco, hindi ka pwede magpabid. Dahil may nagreklamo. Nagreklamo, tatamaan daw sila dahil sa bidding na yan. Okay. Dahil hindi kayo wala kayong competitive na price or something, gano'n. Hindi kasi daw yung bidding na yon, ibig sabihin mapapaboran. Hindi mga local producers ng energy. Okay. Kahit sino pwede sumali. Dapat daw paboran yung local producer ng energy. Ibig sabihin po niyan yung Malampaya. So Meralco, huwag kayong magpa-bidding, bumili na lang kayo sa Malampaya. Yun na ibig sabihin nung ano. At pinakinggan ng Taguig Regional Trial Court. So na TRO yung Meralco. In other words, sabi ng Regional Trial Court, teka, Meralco, wag mo sundin ang batas na kailangan mo magpa-bidding. At yung layunin ng batas na yon, para po sa ating mga consumers, electric users, na hindi naman tayo malulugi. Ibig sabihin, best price ang makukuha ng Meralco dahil sa bidding. Wag mo sundin yung batas na yan. Ibig sabihin, wag mo tulungan ng mga consumers. Maano ba kung mahal itong Malampaya? Pakinggan muna natin. Kung parang gano'n ang sinasabi. Itong Taguig, Sa Taguig Regional Trial their Court. infinite wisdom and Parang gano'n eh. Gano'n ang interpretation. yan. Di bali na yung consumer. Pakinggan natin yung mga super yaman na mga investor niya ng Malampaya. Malampaya. Ang unang tanong ko nga, bakit sa Taguig? Ang Meralco, nandito sa Pasig ba yan? O Quezon City? Ortigas? Ang anong address niyan? Quezon City ata eh. O Pasig. Yan ang main office niyan eh. Pasig Pasig yan.
Pero sa Taguig nagdemanda. So sabi po ng Meralco, tuloy na raw yung bidding. Okay. Dahil tapos na yung TRO. Okay. Yan daw. Tutuloy na raw yung bidding. Unless may balakid pang itsauli sa harapan niya. Ha? Baka meron pang... Malay mo, Upper hindi pa tapos sleeve, to. hindi pa Oo. Yung po member ng mga malampaya, Prime Energy Resources Development. Sino ba yan? Kay Ricky Razon yan. Prime Oil and Gas, kanya din yan. UC38 LLC. Tsaka PNOC Exploration. Yan. May humingi na restraining order. Yung po restraining order, hindi binigay ng Taguig. Yung ano lang, TRO. TRO lang. 20 days, tapos na raw yung 20 days. Oh, that's good for us. Dahil pag may bidding, at the very least may laban-laban tayo to get the best price. Di ba? Para bumaba ang presyo ng kuryente. Oh. 8 daw po ang meron kasi kaya, alam mo, may chismis ako narinig dyan. Oh. Kumalat kasi, merong isang grupo, kayang-kayang magbagsak ng presyo. Na most likely yun ang mananalo. And that group is San Miguel. Okay. Okay? San Miguel. Kasi may power company sa San Miguel eh. Oh. Chumismi na kumalat siya, Marites lang siguro, I don't know. Pero kumalat po yung balita na yan, na ang sa San Miguel kaya mag-dive ng presyo nila sa 7 pesos and 30 centavos, parang ganon. Malaki-laki ang diferensya sa mga ibang mga like, ang natural gas mahigit 8 pesos eh. So malaki ang diferensya. Kumalat yung balita na yun, na magdadive ang San Miguel Power ng presyo. At sila mananalo rito. Kaya parang yun ang explanation do sa court case. Okay. Kailangan barain yung San Miguel. Oo. Ayan. Pero ngayon, sabi, ayon sa Meralco, Strategic, oo. tuloy na raw eh. Yung bidding na yan. I don't know. Tingnan natin kung susunod na kabanata. Baka... Ang problema natin talaga dito sa atin, energy. Yan ang sinasabi. Okay, yung lahat, ang dami. Ang DTI, nagsasalita, yung kinokontrol nila yung prices, pero hindi naman effective. Okay? Hindi naman effective yung prices. Halimbawa ito, sinasabi ng DTI, meron daw po mga tindahan dito sa Metro Manila, hindi sumusunod doon sa price freeze. Mga supermarket and groceries. Kawawa naman tayo. Yung DTI natin, yan na lang ang trabaho ngayon. Taga-monitor ng Kala ko ba meron presyo. silang pinalabas na listahan, menu, ng ano dapat ang SRP? Wala naman sumusunod doon. Wala ba sumusunod? Suggested retail price. Suggestion nga lang yun eh. Bakit susunod? Yan pa man din ng baby ni ni dating Chalex sa DTI. Ni Pascual. Oh. So nag-issue daw po sila ng violation. Mahigit 4 na po. Di susunod din nila yung violation na yan. Yung Hindi nga, violation ng ng price freeze. oh. Ano yun? Meron bang force of law? Yung Pwede silang suggested... ipilit na sundin nila yung presyo. So sabi nila, mahigit 4 na po lang yan. Tolerable daw, low number lang. Okay. Sabi po yan ng DTI, na nag-inspect daw po sila dyan sa Makati. Oh. Anong mga tindahan yun? Kakarguhan daw. Didemanda raw nila. Pero hihingi muna sila ng explanation. Ayan, dyan magkakaisa niya. Kasi po, noong July, At pag binigay na yung explanation, okay. Well explained. ganito yun Super Typhoon Karina. Okay? So, nagkaroon po ng state of calamity. Nag-issue ang DTI ng advisory automatic price freeze
sa Metro Manila. At saka 6 na probinsya pa. Ito yung nakaraang bagyo, yung Karina. Oh. Ngayon, lumibot sila. Nag-inspection sila. Hanggang kailan ba yung price freeze? Okay? Lumibot daw sila kamakailan. At meron mga tindahan dyan sa Makati, 40 plus. Big mo sabihin, lahat ng tindahan sa buong Metro Manila at 6 provinces, in-inspection ng DTI. Inikot nila, no? Sino Marami silang oras, ha? Sino niloloko nitong mga to? Ayun, baka random. Baka random lang yung 40 plus. Parang survey, ha? Sige. Oo. Hindi, tsaka, how do you approach? Taga-DTI po kami. Ano? So meron da apat Kanyo, ako. Hindi naman nila sinabi kung sino-sino yung mga yon. So hihingan na lang daw mo nila na explanation. Pag hindi sila masaya doon sa explanation, kakasuhan daw nila. Galing, talaga. 43 daw. Meron ka ba lang nabalita ang kaso na ganyan? Kinasuhan nila na Wala. nag-prosper? Wala. Ano lang to, public consumption lang to, hindi naman. Kaya tayo tuloy mga mamimili, nasa tindahan tayo. Doon kayo bumili sa DTI, sabihan ka nun. Na blanco ka pa. Oo. Galing daw nila kasi out of 249. Grabe 249 na tindahan sa Metro Manila. Paano nila nalaman na 249 lang na tindahan ng covered niyang price free sa calamity? Na inventaryo na ba nila lahat ng tindahan sa Metro Manila? Malamang, nag-research sila, nag-data gathering sila niyan. So, eksaktong 249 ang tindahan na kailangan nilang i-monitor. 24/7. Di ba? Kasi ito yung argument. You're accusing me, I am a store. Di ba? Meron akong price tag na kahit ba ilang sentabo lang above. You're accusing me of violating the law. No. Tapos sasabihin mo na monitor mo 249 stores. 24/7 mo na monitor yan. Paano kung dumating ka doon ng umaga? Tama yung presyo. Nung umalis ka, DTI, Umalis na sila. bagawin na natin yung presyo. presyo. Di ba? Ang daming butas niyang price Not only freeze that, na yan. really, pagkausap mo ang proprietor ng a number of these stores, pwede ka naman sagutin niya na ito ang cost namin sa logistics, ito na gastos, yung ganyan. Yung who is to say, paano sila Tsaka bakit nag-eksperto? yung mga retailer, ang may kasalanan Bakit kung sila? tumataas ang presyo? Bakit sila? Hindi ba yung supplier dapat? Yun Kasi ang kabog marginal retailer napakaliit Nagkakandalugi-lugi nga yan Kumbaga po, isang kahig, isang tukadin yung mga retailer. Sabihin mo, kausapin mo kahit meron sino-sino dyan may supermarket. Unless yung mga halimbawa yung marketplace, yung mga ganun, yung mga high-end. Talaga matataas ang margin yan, high-end Pero yung mga ordinary lang na grocery, na tindahan, ang liliit na margin yan. Well, teka muna, hindi ito mga hypermart to, mga tindahan kung anong tindahan. 249 Ilan naman ang hypermart? Ilan lang yun. ilan So, lang talaga yun mga So, mga tindahan- grocery ordinary to. Ordinary tindahan. Tama, isang nakakahig to kayan, bro. Yung mga grocery rin yan. Maliliit yan Under fire nga, under pressure nga yung mga yan sa mga gadambuhalang mga... Ang dami na nga nagsasara dyan nagkakandalugi-lugi. Tapos so, ang DTI, yan pa po ang inaasikaso ngayon. Imbis na maghanap tayo ng investor talaga para... Sa logistics, warehousing, and everything. Pag merong ganyang usapin, ang may kasalanan lagi, retailer. Yun ang mahirap tanggapin dito. Di yung mga retailer, paano? Magsasara na lang sila. Masaklapan yan. Hindi nga Hahabulin ka na dito, hahabulin ka ng BIR, hahabulin ka ng munisipyo, yung fire department, yung water sanitation. Magsasara na nga lang yan. Ganon. Pag ginanon mo. Napakagaling nitong DTI na to. Napalitan na nga yung sekretary nito Pero yung bago sekretary, hindi natin alam kung Kung kapusta na. Wala pa. Hindi pa sinasabi,
yung mga maliliit daw ang kanyang aalagaan. Yan nga, maliliit siya, no? Mga Hindi maliliit. nyo naman aalagaan yan. Tsaka trade and industry kayo. Sa akin, mas mahalaga dapat yung industrial. To propagate, to strengthen trade and industry out there. Yung sa interlands, logistics, manufacturing, di ba? Parang ganyan na... Para bang... Masyado mahirap yun eh. Ha? Masyado mahirap yun. Concern kasi ng taong bayan ngayon, tumataas ang presyo. Kaya ganito ang approach hindi nila. mo maharang sa retail yun. Nandun yun sa... Yun na nga. Okay. So, congratulations, DTI. Napakahusay po ng ginagawa ninyo. Ngayon, 10 o'clock na ng umaga sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang karambola sa DWIZ 882. At Aliw Channel 23. Pero ngayon, Nakita ko siya sa labas. nasa labas. Oo. Re-recording. Hindi, nandiyan naglalakad. Ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Oh, carambola, carambola, tuwing umaga. Oh, carambola, carambola, sa DWIZ. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.